Praise the Lord. Amen! Nagkita na sa taigsoon ko, nalipay ko, og salamat kaayo sa pag-introduce. Kuya Sammy is always our kuya, no? Tung siya na ang pastor, Pastor Sammy, pero mga anak ko kano murag bukik, mangyahapon kayo nila. Kuya Sammy gihapon. So, I know na ang Ginoo jud ang nagapanalangin kanunay igsuon ko sa matag usa ka nato o kabalo ko nga ang Ginoo mo istorya sentro sa inyong kasing-kasing ug sa inyong hunahuna. Tungod kay ako ang giingon sama sa giingon ganiha, ako ang messenger, ako ang mubasa sa pulong sa Ginoo ug ako ang murelay sa pulong sa Ginoo sa inyo ha. Pero ang Ginoo ang nagaistorya sa inyo ha. Amen! So, this week, to niagi pag mga simana, giingnan ko ni Pastor Sammy nga ako ang mahimong speaker and natimingan na spiritual emphasis. Lord, grabe na to. Ha? At agi kong pulong ginasin, nagbabadyo ko sa Ginoo pila ka mga weeks nga matulog ko, half lang jud sa akong mind ang nagatulog. Tungod kay Lord, hatagi jud kog pulong gikan sa imo. And truly, the Lord gave me a word nga para sa ato ang tanan. Susama sa akong ginaingon, igsoon ko na ang pulong sa Ginoo lahi-lahi og impact sa ato atanan. Amen? This year, 2014, is a year of connection. We need to connect our spirit, our soul, our mind, our heart to our Lord Jesus Christ. Amen? Shall we stand? O inyuhang pag-aablihan ang inyuhang mga Biblia. Igsuon ko sa the book of Jonah, chapter 3, verse 1 to 10. Jonah chapter 3 verse 1 to 10 o magtubag-tubag ta sa pagbasa. Ako una sa verse 1 and then sunod-sunod na dayon ta aron kitang tanan makaistorya. Jonah chapter 3 verse 1 to 10 and verse 1 says, Now the word of the Lord came to Jonah the second time saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and preach to it the message that I tell you. Verse. In verse 4, and Jonah began to enter the city on the first day walk. Then he cried out and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Verse 6, Then word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. In verse 7, in verse 8, But let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily to God. Yes, let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. In verse 9, Altogether in verse 6, Then God saw their works, that they turned from their evil way, and God relented from the disaster that He had said He would bring upon them, and He did not do it. Praise the Lord. Mag-aampo ta. Dalaygon ka Jesus sa walay katapusan. Salamat Lord sa pulong ng imong gihatag kanamo Ginoo. Lord, ikaw makig-istorya sa matag usa. Salamat Ginoo og among
ingnan ginasultian ang ang balaang Espiritu Santo nga makig-istorya sa amuang tanan karon Ginoo. Salamat Lord, and we bless your name. We bless your word, O God. And the people of God will say, Amen and amen and amen. Praise the Lord. In chapter 1, let's talk about Jonah. In chapter 1, we read about the story of rebellion and obedience. So, pag moingon tag Jonah, ang first na ato ang mahinumduman igsuon ko, ang ato lang jud mahinumduman sa story ni Jonah, maski tong bata pa ko, siya man daytong tao nga gikaon o gitulon sa dako kaayong isda. Maora jud nang atong mahinumduman sa una. Pero ang Ginoo sultian ta mo sa tinuod jud na story jud ni Jonah. Okay? Si Jonah in chapter 1, ang Ginoo sa iya, now the word of the Lord came to Jonah and son of Amittai, say, arise, go to Nineveh, the great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Amen? So igsuon ko ang giingon sa Ginoo kay Jonah, Jonah, bangon diha, kay muadto ka sa Nineveh, nga naa dito ang great city. Great city, gisulti sa Ginoo. And siguro sa una-una ni Jonah, kabalo siya kung unsa ang Nineveh. Okay? No? So in short dito, lahi ang giadtuan ni Jonah. Lahi ang iyang giadtuan, ang iyang giadtuan ni adto siya sa Tarshish. Kung sa mga bata pa, mga Tarsher daw. Pero naadto siya sa lugar sa Tarshish. Wala niya gisunod ang gisulti sa Ginoo ug dito nag-start ang disobedience ni Jonah. Sa tuang kinabuhi igsuon ko, kanusa ang time nga nag-disobey ta sa Ginoo. That's the question. Wa ko kabalo, igsuon ko kung kanusa ta nag-disobey. Ako, siguro many times. Many times nga nag-disobey ko sa Ginoo, pero paningkamutan nga mubalik sa Ginoo. Many times na mag-disobey ko sa mando sa tong leader, pero ali, istorya ta, mali ni, and balik na sad. But Jonah, nag-disobey siya, nisakay jud siya sa laing barko. When God said, adto ka sa Saudi, kay naay daghag mga Muslim dito, og ikaw ni adto jud ka og Korea. Kay arang-arang man dito. Naragdili kaayo isog ang mga tao dito. That's the time na nag-disobey ta sa Ginoo. Or lahi pa nga mga bahin. And tungod sa pag-disobey ni Jonah, sa iyang pagsakay sa barko, igsuon ko, ang nahitabo ni abot ang storm, nag-ulan, nagbalod, dagko kaayong balod. Ang nahitabo og ang barko, naglutaw-lutaw, og nataranta na ang mga tao sa sulod sa barko. Ingana ang senaryo nga hinahitabo, igsuon ko, katong panahon nga si Jonah nag-disobey sa Ginoo. Sa ato ang kinabuhi, when we start disobey the Lord, the command of God, mag-start na ang storm sa atong kinabuhi. Nag-start na ang storm, gamay pa lang sa sinugdanan, hangtod nga mukusog, and moabot ang panan mo, ingon jud ka, Lord, surrender. Pero si Jonah, wa jud siya nag-surrender, igsoon ko, pinaka-the best, ganahan kayo mga bata ani nga part sa story, nagtago si Jonah. Asa siya nagtago? Ingon pa sa Biblia, sa pinakailalom sa barko.
Naa siya dito, nagtago. O wala jud siya, nagpakabana. O unsay ang gibuhat dito, natulog. Natulog siya dito. Sa atong kinabuhi again, igsuon ko, nagatulog po ta in the time of the storm sa atong kinabuhi. Ginapasagdaan nato nga nagadako ang storm. Ang ato ang mga palibot, ang parte sa ato ang pamilya, ang atong mga anak wala na, nagkagubot na, pero kita natulog. Ayan. So, si Jonah natulog. Dito, lami kayang tulog, pero ang kapitan sa barko, kinsa man jud ni nga tawo kabalo jud ko nga naay rason, naay nakasakay diri sa ato ang barko nga naay sala. And of course, atong i-shorten na kong story, of course, gipangita nila og walay lain dito nga cool kaayo nga nakatulog kundili si Jonah lang. O si Jonah, gipukaw nila nganong natulog man kadiha, nganong dili man kamumata, aron imuhang ampuan ang imuhang Ginoo o iluwas ang imuhang sarili. Muna'y giingon sa kapitan sa barko, pero si Jonah, kabalo siya nga siya ang rason, igsuon ko, nganong nagkagubot, nganong na-storm. Sa ato ang kinabuhi, balik na pud ko sa ato ang kinabuhi suon. Usahay magpaling-paling taba. Pasanginlan pa natong ubang tao. Pasanginlan pa nato ato ang silingan. Pasanginlan nato atong papa, atong mama, atong mga igsoon. Siya manggod nag-disobey. Pero wala takabulo. Every day sa ato ang life, naga-disobey jud ta sa Ginoo. Ang kunon man natog sa dili, naga-disobey ta sa Ginoo. When the Spirit says sa imuha, muadto kag downtown, mag-ulan unyang hapon, pagdalag payong, naghunghong sa imuha, wa jud ka nagdala, pag uli nimo, nabasa ka sa ulan. See, wa ka nag-disobey? So we need to obey the Lord of our Savior. Amen. And of course, walay lain nga nahitabo kay Jonah ug nahibaw-an nila nga ikaw, Jonah, nakasala ka, siya mismo o nag-ingon. Walay lain nga nag-ingon nga kuno na ibitay na siya or whatever. Siya ang nag-ingon, igsuon ko nga ako ang rason nganong nagkaing-ani karon. Basahin niyo ang chapter 1. Ako ang reason nganong naay mga storm. And muundang lang ni siya pag ihulog ko ninyo, isacrifice ko ninyo sa dagat. Kaya ba nato na igsuon ko? Di ba kaya tamuhilak ana? No? Ako mahadlok jud ko sa dagat. Nang ginakatawan jud ko ni Pastor Arnel, pag maligo mi og dagat, nara ko sa mga kilid-kilid nga kaya ra nako tug karon. Pero si Jonah, wa jud siya nahadlok igsuon ko. Pero sa panahon nga ikaw nakasala. Pero sa panahon nga nakasala si Jonah in Chapter 1, verse 17, now the Lord has prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish in 3 days and 3 nights. Praise God. Pagtulon sa dako nga isda kay Jonah, wala siya sa tag-ana giusap. Wala siya giusap. Kay kung giusap siya, for sure, lata na si Jonah sa tiyan sa isda nga dako. Pero huna-hunaon ninyo igsoon ko unsa ka dako nga isda nga makatindog pa si Jonah. Gusto na kong tatong na-picture ba sa mga bata nga nasijud si Jonah sa belly sa sa isda nga nagampo sa Ginoo. Pero ang Ginoo nag-prepare og dako kaayo na isda para kay Jonah. In time sa to ang kinabuhi igsuon ko, the Lord is preparing for something. Naga-prepare siya para sa imuha kay naa siya pagabuhaton sa imuhang kinabuhi ug sa ako ang kinabuhi. Amen?
matingala ko ba, nga nung dili jud mo ato si Jonah dito sa Nineveh. Nga ang Nineveh, tanawon daw nato ha, why Jonah doesn't go to Nineveh? Ang Nineveh was the famous capital of ancient Assyria. So pinakabantog siya. Nineveh expanded and become prosperous. Dato siya nga syudad, siguro ang mga tao diha, mga dato, daghag mga negosyante, unsay mga nada. And Nineveh was located in a very desirable place east of the Tigris River in a very fertile plain. Nineveh was also famous in the ancient world because it was a center for the worship of Ishtar, the fertility goddess. So, gwapo unta ang Nineveh. Nga nung di jud mo adto si Jonah dito. So, nice kayo, no? But, in Jonah chapter 1, verse 2, ano siya dito? Arise, go to Nineveh, the great city. So, gisulti jud sa Ginoo. Nag-confirm siya na ang Nineveh is very great. Maayo, nindot nga lugar. And cry out against it, for their wickedness has come before me. Kabalo si Jonah, maski unsa kanindot sa lugar, pero kabalo siya kung unsa kadautan ang mga tao nga naa sa Nineveh. And praise the Lord, dili unta ta ang mga tao nga naa sa Nineveh. Amen? Hallelujah! And, ano siya si Jonah, nahadlok. Ang first nga na-feel ni Jonah pag ingon sa Ginoo nga moadto kag Nineveh is nahadlok siya. Fear. Nahadlok si Jonah. Pero nag-ingon siya sa Isaiah 5:6, let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the son of disobedience. So, of disobedience na siya. And kita igsoon ko, our greatest na enemy, patapil na si Jonah, is fear. So, naay verse diri sa Isaiah 41 verse 10 says, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Na ay promise ang Ginoo sa atoa igsuon ko. Ayaw kahadlok, daghag promise ang Ginoo. Amen! Basahan ninyo igsuon ko na diri ang promise sa Ginoo. Sa panahon nga magduha-duha ta na adiri, sa panahon nga kulang tagpagsabot na adiri, sa panahon nga ato ang trust wala na adiri, trust in the Lord. Na atanan diri daghan og mga promises ang Ginoo sa atoa. Usahay makalimtan nato ang pulong sa Ginoo. Amen. In chapter 2, tungod kay 3 days and 3 nights si Jonah sa sutiyan sa dako na isda. Unsa kay iyahang na feel dito lang sa mga bukog sa mga dagko pod nga isda. Iyahang makitaan magunitan dito. Literally, kasi Jonah ni sulod jud sa tiyan sa dako na isda. And of course, dili lang 24 hours. Si Jonah nasa sulod sa isda. 3 days and 3 nights. Syarog, dili ka makarealize sa imuhang sala sa Ginoo igsuon ko. Syaro! Pero ingon sa Ginoo, dili nimo paabuton ang init nga mo wala, musalop. No? Dapat jud ko naate kalagot or naate mga sala, mangayo jud tagpasaylo sa Ginoo. Pero si Jonah 3 days and 3 nights dito jud siya nakarealize nga naa jud plano ang kinabuhi sa iyahang kinabuhi. And Jonah repented
sa iyahang mga sala sa tumbik nga Dios. In chapter 2, we read the story of repentance. Actually, kaning Jonah di ay, Book of Jonah, nalang ni 4 chapters. Pero taman lang ko karon sa chapter 3. Dito ko mo dwell sa chapter 3. And dito nakarealize si Jonah nga, Lord, mali ang ako ang gibuhat. Mali nga nag-disobey ko sa imo, mali nga nagkaroon ko og kahadlok nga moadto sa Nineveh og ingon ang si Jonah sa Ginoo, and I will obey you, Lord. In our life, sa atuang kinabuhi karon, sa panahon nga ang Ginoo nagaparealize sa atoa sa atong mga sala, nakapangayo ba tagpasaylo sa iya? Amen? Nakapangayo ba tagpasaylo? Pero si Jonah nangayo jud og pasaylo sa Ginoo. Dali ra kaayo. In chapter 3, we find the story of revival. Diri na nag-start ang journey ni Jonah sa land of Nineveh. Diri na mag-start si Jonah, giunsa ang Nineveh na revive sa pulong sa Ginoo, naunsa ang land of Nineveh ni balik sa tiilan sa tungboy nga Dios pinaagi sa kinabuhi ni Jonah. And this Sunday, we will celebrating and we will kanang celebrate nato, igsuon ko ang spiritual emphasis. And I know the Lord is kanang nag-istorya sa inyo ha karon, igsuon ko sa inyohang mga kasing-kasing. Amen. Jonah went to Nineveh and declared God's word to the people. Nilakaw si Jonah, wala siya lain. Si Jonah daig igsuon ko, giluwa siya sa dry land dito sa dako kaayong isda kakong asa, gihatod jud siya sa dako na isda dito sa land of Nineveh. So no choice siya. Gihatod siya. Una usahay ba ako mahuna-hunaan, maski unsaon jud nato ikyas sa Ginoo, wa jud tay padulngan. Maski unsaon nato, Lord, at Lord, dili ko diha, wa jud pabalikon jud ta niya, igsoon ko. Amen. Di na ko musimba diha, oy, pero pabalikon jud ta sa Ginoo. Tungod kay nahigugma siya sa imuha ug sako. Amen. Praise the Lord. Karon nakita nato sa chapter 3 kung giunsa sa Ginoo ang Nineveh. Okay. First nato igsuon ko nga tun-an is Jonah obeyed his commission. Di ba gisugo si Jonah sa Ginoo nga moadto kag Nineveh, ana pa siya dito nga moadto kag Nineveh, arise, go unto Nineveh, and great city, and preach into it the preaching that I bid thee. So, naay giandam ang Ginoo nga pulong para sa mga tao sa Nineveh, o gamito niya si Jonah nga siya'y musulti dito. Okay? And God rested His commission to Jonah. Ano siya? Jonah, maski unsaon, giluwasti ka sa storm, giluwasti ka sa mga balod, o gipaadto ti ka sa land of Nineveh para buhaton nimo ang command nako sa imuha. So, what Jonah did? Jonah responds obediently. See? Nag-disobey siya una, pero pag-abot siya sa chapter 3, nibalik gihapon siya obey sa Ginoo. In verse 1 to 4. Mabasa nato dito, chapter 3, verse 1 to 4, nga si Jonah niadto og nagwali dito sa land of Nineveh for 3 days. Iyahang gituyok ang lugar sa Nineveh og nag-ingon siya, mangayo mong pasaylo sa Ginoo. Kay in 40 days ang Nineveh
tanggalon jud, parusahan jud because of the wickedness. Imagine mo igsuon ko, ang ilahang pagka-wickedness niabot na sa langit. Ing ana igsuon ko, kahadlok ang kinaiya sa lugar sa Nineveh. That's why kinahanglan jud og isa ka missionary nga moadto dito og mo share. Amen. And number 2, Jonah willingly runs with God instead of running away. First is, ni-run away siya, mulayo, unta siya. Pero karon nidagan si Jonah paduol sa gusto sa Ginoo nga mahitabo sa iya. Number 3, Jonah proclaimed the message of God has given him. Iya yung gisulti nga maghinulsol ang mga tao sa Nineveh ug mubalik sa tiilan sa Ginoo. This time Jonah obeyed. So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of God. Now Nineveh was exceeding great city of 3 days journey. So tulo ka adlaw igsuon ko nga nagtuyok si Jonah dito sa lugar sa Nineveh, ug iyang gipangingnan ang mga tao. Ang ilang population that time is 120,000 people ang naa sa Nineveh. In the same way, you and I commit ourselves to the task of fulfilling the commission God's given to us. Amen? Unsa man ng Great Commission di ay, sige lang man mugsulti unsa ng Great Commission, unsa na mo isulti, wa man mi kabalo. Ang Great Commission, Matthew 28 verse 19 to 20, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Mauna igsuon ko dili lang ta tigling ko diri. Gihatagan ta gininhawa sa Ginoo. Kay kitang tanan muwali o mo-share sa pulong sa Ginoo. Amen! Praise God! Kitang tanan, ginatudluan ni Pastor Sammy sa CLDP kay ang tumong makatudlo ta. Amen! Every Sunday, gatudlo ang pastor sa atuan, napay mga time na mo tawag siyang training, ginatudluan ta niya para sa Great Commission. O dili si Pastor Sammy ang nagsuguan na sa ato gikan jud sa Ginoo. Matthew 28:19 and 20. Praise the Lord, na memorize jud ang ato ang bata ana. Di jud ko musugot nga di sila ka memorize. This is our Great Commission. Ayaw jud na ninyo kalimti. Nangutana jud ko sa teacher, Bible school ko first year, Sir, unsa din ang Great Commission? Giingnan ko niya. Adto ka sa Matthew 28:19 to 20. Igsuon ko, we will preach and we will share the word of God. Amen! Amen! Kitang tanan, gihatagan og baba. Makashare man gani ang sign language lang, di ba? Pero kita igsuon ko kompleto ta. Naatay baba, naatay dila. And of course, ana pa siya ni Charles Finney, revival is nothing more or less than a new obedience to God. Amen? So Jonah becomes serious about obeying the commission of the Lord given sa iyaha, that revival occurred in Nineveh, and revival will not come to you or me, our church, in our community, until we get serious
above fulfilling the commission given to us by our Lord Jesus Christ. Walay revival mahitabo, igsuon ko, walay spiritual emphasis nga mahitabo sa ato ang mga kinabuhi kung dili ta seryoso nga mutuman sa Great Commission sa atong buhi nga Dios. Mag-start tanan sa atoa. Mag-start tanan sa ato ang kinabuhi. And I thank God, gahapon, I really thank God, Lord, anak ko timely Ginoong Dios, ako'y magwali og nag-spiritual emphasis, nagkaroon og prayer na fasting yesterday, og salamat jud sa presensya sa Ginoo. Lami igsuon ko nga naay nagaampo. Amen. Praise God. And of course, revival did not come to Nineveh until Jonah was willing to obey the great commission of God had given him. And revival will not come to us in our church and community until we are willing to obey. Now, balik na nako and commission. God has given to us. So, dapat maging seryoso ta igsuon ko sa pulong sa Ginoo sa iyaha. Amen? And number 2, nagibuhat sa ila in chapter 3, verse 5 to 6. Diba after si Jonah nilakaw ug nag-preach siya, ang hari, in verse 5, read that, the Ninevites believed God, the people confessed their sin to God and asked His forgiveness. Ang mga tawo, igsuon ko, og nauna ang ilahang hari, maoy una nga nakadawat og kaluwasan og una nga nangayo og pasaylo sa Ginoo. When we say repent, when we say confess, unsa gani turn away sa mga dautan nga ato ang nabuhat. Talikdan jud nato ang mga dautan nga ato ang gawi nga ginabuhat. So Nineveh made their confession. Nangayo sila pasaylo sa atong buhi nga Dios. In verse 5, so the people of Nineveh believed God, proclaim a fast, and put out sackcloth from the greatest to the least of them. Hangtod sa pinakadato, down sa pinakapobre, igsuon ko, gi-command sa ilahang hari tungod kay nadawat niya ang pulong sa Ginoo gikan kay Jonah, mangayo og pasaylo. Gikan sa atong kabataan hangtod sa pinakahamtong diri sa ato ang simbahan, ginaingnan nako karon nga mangayo jud tagpasaylo sa Ginoo. Tungod sa matag adlaw, sa matag minuto sa kinabuhi nato, naatay mga sala nga lahi-lahi. Amen? Maguna-una kag di maayo, sala naman na. Mulihok kag di maayo, labing sala sa Ginoo. Musulti ka og dili maayo, sala sa Ginoo. Dapat maayo tanan ang ato ang ginabuhat. Notice how they went about this. Tanawon daw nato unsay gibuhat sa mga Ninevites. A, they humbled themselves. Nagpaubos sila diha sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Dili nimo mahatag ang mapangayo ang forgiveness sa Ginoo kung dili ka magpaubos sa imong kaugalingon. They prayed and they prayed and they prayed to the Lord. Lord, pasayloa mi sa mong mga sala, nagampo sila sa atong buhi nga Dios. And I know, all of us, every time na makadungog ko og prayer, maghilak akong kasing-kasing bakay, I have testimony. Kaning ato ang mga bata, isuon ko, and I believe there's power sa mga words sa mga bata, sa ilang mga pag-ampo. Tungod kay, sa una, wala jud mi mga libro sa children. Iyahay mi ni Ma'am Julie og palit, iyahay pud mi og kanang pasirox. Pero
Nagtuon mi sa mga bata, magpray ta sa Ginoo na makita nila ang children. Nagpray mi sa Ginoo, Lord, i-provide. Until nakita na mo ang classroom, blackboard lang ang sirado. Lord, hatagi mig amakan nga simbahan, nga classroom, and truly, ang Ginoo jud gi-provide jud niya. Tanawan ninyo ang classroom sa bata. Amakan. And of course, dili lang diha. Today, ang mga bata, and I believe nga ang Ginoo mag-grant, kaya ang ginapray sa mga bata karon, new church, beautiful church, and big church. Amen! Nagapray bataana! Pero dili na nato perfectly mahatag sa Ginoo kung ison ko wala ta nakapasaylo sa atong kasing-kasing. Amen? And of course, after they prayed, they repented. Nangayo silang pasaylo sa Ginoo. Pasaylo ami sa among mga sala. Pasaylo ako sa ako ang sala. Ano sa mga sala nato? Ano sa mga sala nato? Usually diri sa church. Kabalo na mo ana. Kung bata, ako pa nang isa-isahon. Pero kita, kabalo na ta, igsuon ko, unsa ang ato ang mga sala diha sa tubangan sa Ginoo. Amen? Amen! Hallelujah. So, the people of Nineveh believe and proclaim. Imagine ka, nagfasting sila. So, naadjud ang prayer and fasting nga nahitabo sa ilaha. And revival start sa ilahang mga kinabuhi. So, when we repent, when we confess, when we ask forgiveness, the revival will start in our lives. Amen! Hallelujah! And I believe in this church na adyo revival nga mahitabo sa ato ang tanan. Amen? Na adyo revival sa imuhang kinabuhi, igsoon ko og dawata jud na. Ayaw na dugay-dugaya kay gi-prepare na sa Ginoo sa ato ang tanan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the same way, the Bible tells us that if we are going to see revival, we must do as the Ninevites did. So, gibuhat gani sa mga tao sa Nineveh, they humbled themselves, they prayed, and they repent. Tulo lang igsoon ko. Praise the Lord. Ana pa siya diri sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, I will forgive their sin and will heal their land. Praise the Lord. Amen. Sa ato ang kinabuhi karon igsuon ko, panahon nato nga mga tagpasaylo sa tuang buhi nga Dios. And after sila nangayog pasaylo diya sa atong buhi nga Dios, ug humot na kaayo sila sa presensya sa atong buhi nga Dios, maski kita kung mangayo tagpasaylo sa atong Ginoo, maghumble jud ta sa iyang atubangan, humot kita pag-abot sa praise and worship, pag-abot sa atong prayer, pag-abot sa atong personal devotion, dali lang kaayo ta nga mo dangup sa iyaha, dali lang kaayo ang presensya sa Ginoo mo bati sa ato. Amen. Sometimes sa mga worship leader nagsige na migsyagit igsuon ko. Nagsige na migsyagit. Praise the Lord sa nakaimbento sa microphone. Praise God. But I believe na ay pagabuhaton ang Ginoo sa matag usa kanato. Amen. Hallelujah. And after that, God displayed His compassion to the people of Nineveh. No? In verse 10, then God saw their works, nakit-an sa Ginoo sa gibuhat sa mga Ninevites. Nagampo sila and they repent sa atong buhi nga Dios, and that they turn from their evil ways. Nibaliktad jud sila, nitalikod jud sila sa ilahang mga dautan nga gipangbuhat, and God relented from the disaster that He had said He would bring upon them, and He did not do
eat. Kung wala, nangayog pasaylo ang tao sa Nineveh in 40 days. Parusahan jud, ipanish jud ang land of Nineveh. Pero sa tulo ka adlaw nga pagtuyok-tuyok o pagsangyaw ni Jonah sa land of Nineveh, ni-respond sila sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen! In Psalms 103 verse 13, as a father showed compassion to his children, so the Lord showed compassion to those who fear Him. Praise the Lord. Praise the Lord. Igsuon ko, kung kita gin-acknowledge nato nga atong mga sala, pangayuan nato pasaylo sa Ginoo, ibubo sa Ginoo ang mga panalangin, iyahang mercy, iyahang kaluoy, iyahang faithfulness sa atuang kinabuhi. Amen. If we obey and repent to our Lord Jesus Christ in heaven, He will show His compassion to His people. Praise the Lord. We have compassion. Amen and amen. And of course, in our conclusion, akong gipakita sa inyo, igsuon ko, ang land of Nineveh. Ana ang Ginoo, God says, go. And Jonah says, no. Ayoko. Di ba sa chapter 1. Jonah runs. Nidagan si Jonah, God has some fun. Di ba? Hatag siya bagyo, hatag siya storm. Jonah gets swallowed. Katong dako kayong isda, God gets honored. Kaya nga naman, katong gitulon na, di ba? Nagpasaylo si Jonah dito sa sulod sa tiyan. Jonah says, yes, niuuna dyan si Jonah. God says, yes. Unsa ako ang buhaton, ani pa. Kaya nag-yes man ka, unsa akong buhaton. And Jonah preached to Nineveh, God reaches out to Nineveh. Praise the Lord, praise the Lord. And I know, nga napa siya pagabuhaton sa ato dili lang dito sa land of Nineveh. Igsoon ko, kundili diripod sa ato ang simbahan. Amen. To be revived means to be brought back to life. Kailangan nato igsuon ko nga mubalik ta kanunay sa pulong o presensya sa atong buhi nga Dios. Amen. Dili lang taman dito sa Nineveh igsuon ko, pero diri sa ato ang simbahan na siya'y pagabuhaton sa ato. Amen. Pero naapod tay dapat buhaton. Dili ang Ginoo lamang, kundili kita mismo na ay pagabuhaton. Like, unsay gibuhat sa atong mga kaigsuunan dito sa Nineveh. They humble themselves. They prayed. They seek the presence of the Lord. Hallelujah. Atong hangyon ang presensya sa Ginoo, and we will pray. Mag-humble jud ta diha sa iyang atubangan. Amen and amen. Hallelujah. Mao na ang kinahanglan sa Ginoo, igsuon ko, sa ato ang tanan. Hallelujah. The question is, are you connected to God? Mana ang title sa ato ang sermon karon. Connected to God. Paano ta ma-connect sa Ginoo sa ato ang mga sala, igsuon ko? We need to repent, we need to pray, we need to seek the presence of the Lord, and revival comes sa ato ang tanan. Amen. And the question is, are you connected today?